Si Clara ay nakaupo sa gilid ng kama. Iniisip ang kanyang simpleng pamumuhay. Ang mga araw niya bilang katulong sa bahay ni Miss Ramirez ay puno ng trabaho. Ngunit kahit gaano siya kasipag, hindi niya maiwasang mangarap ng mas magandang buhay. Isang araw, habang naglilinis ng mga mamahaling gamit ng kanyang amo, bigla siyang napahinto at tumitig sa refleksyon niya sa salamin. Kung maganda lang sana ako, o kaya mayaman lang ako, bulong ni Clara sa sarili. Matagal na niyang pangarap na makahanap ng isang gwapong lalaki na iahon siya sa hirap. Ngunit pakiramdam niya ay imposible iyon dahil sa kanyang itsura at katayuan sa buhay. Nang sumapit ang hapon, tinawag siya ni Miss Ramirez sa sala. Clara, alis ako patungong Amerika bukas ha. 3 buwan akong mawawala para sa expansion ng kumpanya. Sabi ni Miss Ramirez habang inaayos ang kanyang mga gamit. Napatigil si Clara sa paglilinis. 3 buwan po, ma'am? Oo, kailangan mong bantayan ng bahay habang wala ako. Alam kong maaasahan kita. Wika ni Miss Ramirez. Tumango si Clara at ngumiti. Opo, ma'am. Mag-ingat po kayo ha. Pagkaalis ni Miss Ramirez, isang ideyang biglang sumapi sa isip ni Clara. 3 buwan siyang mag-isa sa bahay ng kanyang amo. 3 buwang pagkakataon para maranasan kung ano ang pakiramdam ng maging mayaman. Hindi niya na mapigilan ang pagbuo ng plano sa isip niya. Agad siyang dumampot ng cellphone at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigang si Cindy. Nang sumagot si Cindy sa kabilang linya, agad na narinig ni Clara ang excited na boses ng kaibigan. Hello Clara, anong balita? Masayang tanong ni Cindy. Cindy, mabilis na sabi ni Clara. Halatang puno ng kaba at pananabik. Kailangan ko ng tulong mo. Anong klaseng tulong? Parang urgent ha. Tumatawa si Cindy, ngunit seryoso ang tono ng kaibigan. Si Miss Ramirez, aalis siya bukas, patungong Amerika, at 3 buwan siyang mawawala. Sagot ni Clara. Napakabilis ang takbo ng isip. Wow, talagang 3 buwan? Ibig sabihin, ikaw lang ang maiiwan sa bahay? Tanong ni Cindy. Natutunugan ang posibleng plano ng kaibigan. Oo, kaya naisip ko, Cindy, gusto kong maranasan kung paanong maging mayaman. Gusto kong suotin ang mga damit at talas ni Miss Ramirez. Magpapanggap akong isang sosyalista. At sino pa ba ang pwede kong lapitan kung hindi ikaw? Kailangan ko ng tulong mo. Paliwanag ni Clara, puno ng excitement sa boses. Natahimik si Cindy ng ilang segundo bago muling nagsalita. Puno ng interes. Wait. Are you serious? Gagayahin mo ang lifestyle ni Miss Ramirez? Oo, Cindy. Hindi ba't matagal na nating pangarap na maranasan kung paanong maging mayaman? Ito na ang pagkakataon ko. Sagot ni Clara. At ito'y sabik na sabik. Sound exciting, Clara. Pero hindi ba't risky yan? Paano kung malaman ni Miss Ramirez? Baka magalit siya kapag nalaman niyang ginamit mo ang mga gamit niya. Napalunok na lamang si Clara, ngunit ang pananabik ay nananaig sa kanyang kaba. Wala siya sa loob ng 3 buwan. Hindi niya malalaman, Cindy. 1 o 2 gabi lang akong lalabas, suot ang mga damit niya. Pagkatapos, ipapalik ko ang lahat ng walang bakas. Tumawa si Cindy sa kabilang linya. Tila nadadala na rin sa plano ni Clara. Sige na nga, mukhang exciting to. Ano bang kailangan ko? Alam kong magaling ka sa fashion. Kahit kailangan mo akong tulungang magbihis. Hindi ako sanay sa mga mamahaling damit na to, no? Tapos ituro mo sa akin kung saan pwedeng pumunta ng mga bars o mga social na events. Okay, sige. Sounds fun. Pakita tayo mamaya para ayusin natin yan. Tutulungan kitang maging isang sosyalista. Sagot ni Cindy, na para bang sabik na rin makisawsaw sa plano ng kaibigan. Ngumiti si Clara ng maluwag. Salamat talaga, Cindy ah. Ikaw lang ang pwedeng makatulong sa akin eh. Huwag kang mag-alala. Magiging fabulous ka. Mamaya na lang ha. Mag-ready ka na, Clara. Ipapakita ko sa'yo ang bagong mundo. Wika ni Cindy bago ibaba ang telepono. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Clara ang excitement at kaba na bumabalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na gagawin niya ito. Ngunit ito ang pagkakataon niyang maranasan ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Matapos ang ilang oras, dumating na si Cindy sa bahay.
Dala ang kanyang mga gamit para sa makeover ni Clara. Ready ka na ba, Clara? Tanong na Cindy na may ngiti habang pumapasok sa bahay. This is it. Tumingin si Clara sa mga mamahaling damit na inilalabas ni Cindy mula sa aparador ni Miss Ramirez. Hindi ko alam kung kakayanin ko to, Cindy. Parang ibang tao ako. Ngumiti si Cindy at tumawak sa balikat ni Clara. Kaya mo yan. Basta't huwag kang kabahan. Tiwala lang sa sarili, Clara. Sa gabing to, magiging ibang tao ka at siguradong mapapansin ka ng mga tao. Habang inaayos ni Cindy ang buhok ni Clara at tinutulungan siyang isuot ang mga mamahaling damit at alahas, hindi maiwasan ni Clara na mangarap. Sa loob ng maraming taon, naging saksi siya sa marangyang pamumuhay ni Miss Ramirez. Ngunit ngayon, nararamdaman na niya na parang siya mismo ang kabilang sa mundo ng mga mayayaman. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-aayos, tumingin si Clara sa salamin. Hindi na siya ang dating simpleng katulong. Sa harap ng salamin ay isang bagong Clara. Isang Clara na elegante, makisig, at tila makapangyarihan. Ano sa tingin mo? Tanong ni Cindy. Proud sa kanyang ginawa. Hindi ako makapaniwala. Sagot ni Clara habang iniikot ang katawan sa harap ng salamin. Parang ibang tao ako. Nakangiti si Cindy. Parang nagtagumpay na sa kanilang unang hakbang. Sabi ko sa'yo kaya mo to. Ngayon, simulan na natin ang gabi mo. Nang matapos ang kanilang paghahanda, natagpuan ni Clara ang sarili sa sitwasyon na noon ay tila imposible lamang. Nakabihis ng mamahaling damit. Kumikislap-kislap ang mga alas ni Miss Ramirez at sa isang mamahaling bar na hindi niya kailanman naisip na mapupuntahan. Kasama niya si Cindy na naglalakad na may kumpiyansa habang hinahawakan siya sa braso. Relax, Clara. Mukha kang milyonarya. Hindi ka dapat kabahan. Pulong ni Cindy habang papasok sila sa marangyang lugar. Ngunit hindi maalis ni Clara ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ang normal na mundo niya. Ang bawat hakbang papasok sa bar ay tila pagpapalayo sa dati niyang sarili. Si Clara na isang simpleng katulong, ngunit ngayong gabi ay iba na siya. Si Clara, ang eleganteng sosyalista. Pagpasok nila, sinalubong sila ng malalambot na ilaw, klasikal na musika, at mga taong tila galing sa mga magazine, mga businessmen, models, at mga elite ng lipunan. Si Clara ay hindi pa rin makapaniwala na nandito siya, kasama ang mga taong ito. Parang isang panaginip lamang ang lahat. Let's find a good spot, sabi ni Cindy, humahawak ng maigpit sa braso ni Clara habang naghahanap siya ng mesa. Nakahanap sila ng lugar malapit sa resto bar. Isang mesa na may magandang tanawin ng buong lugar. Agad silang naupo. At halos hindi mapakali si Clara habang sinusuri ang paligid. Alam niyang lahat ng mga mata ay posibleng nakatuon sa kanya. Pakiramdam niya ay may kung anong mali o marumi sa suot niya. Ngunit naaalala niya ang mga salita ni Cindy. Mukha kang milyonarya. Relax ka lang. Maya-maya, isang waiter ang lumapit sa kanila. Dala ang menu ng inumin. Good evening, ma'am. What can I get for you tonight? Tanong ng waiter sa matamis na tono. Halatang hindi nababahala sa kanilang presensya. Tumingin si Clara kay Cindy. Halatang clueless sa kung anong dapat i-order. Ano ba dapat? Tanong ni Clara ng pabulong kay Cindy. Champagne, Clara. We're here to make an impression. Remember? Sagot ni Cindy na may kumpiyansa bago umarap sa waiter. Well, have 2 glasses of finest champagne, please. Ngumiti ang waiter at tumango. Agad na umalis upang kunin ang kanilang order. Habang naghihintay sila ng inumin, napansin ni Clara ang mga taong nagtatanawan sa paligid. Lahat sila ay mukhang magaan ng buhay. Walang iniisip na problema. Naisip ni Clara, ganito ba talaga ang buhay ng mga mayayaman? Clara, relax. Tignan mo sila. They're just like us, pero mas maraming pera. Bulong ni Cindy habang nakangiti. Gusto mong matupad ang mga pangarap mo, hindi ba? Kaya ngayon, ay magpanggap ka muna. You can do this. Nakangiti si Clara, ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba. Hindi niya maitatanggi na natatakot siyang mabuking. Ngunit may isang bagay na mas malakas kesa sa takot, ang kanyang pangarap. Biglang napansin ni Cindy na may isang lalaki na papalapit sa kanila. Matangkad, maganda ang tindig, at halatang galing sa mundo ng mga businessmen o mayayamang tao. Naka-business suit ito
at may hawak na baso ng alak. Clara, may papalapit sa atin, sabi ni Cindy. Ngumiti at tahimik na pinisil ang kamay ni Clara sa ilalim ng mesa. Just act natural. Napalunok si Clara, ramdam ang bilis ng tibok ng puso niya. Nang makalapit ang lalaki, ngumiti ito at tumingin kay Clara nang diretso sa mga mata. Good evening, ladies. May I join you? Tanong nito, habang may kumpiyansang ngiti sa labi. Napalunok si Clara, at ito na ba ang pagkakataon na hinihintay niya? Hindi siya agad nakapagsalita, kaya't sumagot si Cindy. Of course, feel free to join us, sagot ni Cindy. Tinuro ang bakanteng upuan sa kanilang harapan. Umupo ang lalaki at tumingin kay Clara. My name is Jack. Pakilala niya. Sabay abot ng kamay kay Clara. Sa kaba at pananabik, mahina ngunit malinaw na tumugon si Clara. I'm Clara. Nice to meet you, Jack. Clara? Inulit ni Jack na tila sinisipat ang pangalan. You don't seem familiar. First time mo lang ba dito? Tumawa naman si Clara ng mahina. Nag-aalangan pa rin. Yes, first time. Well, you don't look like someone who's out of place, sabi ni Jack na tila nagsisimulang manligaw, habang umiti sa kanya. You look stunning tonight. Nainitan si Clara sa kanyang mga pisngi. Hindi makapaniwala na may isang lalaking gwapo at tila mayaman na pumupuri sa kanya. Pinigilan niya ang kanyang kilig at iniisip ang mga salita ni Cindy. Be confident. This is your night. Nakangiti si Clara at itinago ang kaba sa ilalim ng kanyang eleganteng anyo. Maraming salamat. Mainang sagot niya. Ang pag-uusap nila ni Jack ay nagsimulang magaan. Sinabi ni Jack na isa siyang negosyante at dito siya madalas na pumunta upang makapag-relax. Habang nagkwento siya patungkol sa mga biyahe niya at mga business deals, ay tahimik lang na nakikinig si Clara. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Parang isang pelikula ang nangyayari sa harapan niya ngayon. At siya ang bidang babae. Maya-maya, bumalik ang waiter na may dalang 2 baso ng champagne. Inilapag ito sa mesa. Sabay ngiti. Enjoy your night, ma'am. Cheers! Sabi naman ni Jack. Itinaas ang kanyang baso at tumingin kay Clara. Tumango si Clara. Itinaas rin ang kanyang baso at dahan-dahang sumimsim ng champagne. Sa likod ng kanyang isipan, hindi pa rin niya maiwasang magtaka kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Dati pangarap lang niya ito. Ngayon heto na siya, kasama ang isang gwapo at mayamang lalaki sa isang mamahaling bar. Suot ang mga alahas ng kanyang amo. Sa tingin ko, this is just the beginning. Bulong ni Cindy sa tabi niya. Napapangiti at halatang masaya sa nangyayari. Ngumiti si Clara, ngunit may kirot ng guilt sa kanyang puso. Ito ba ang buhay na gusto niya? Naipako ang kanyang tingin kay Jack na tila napaka-perpekto para maging totoo. Ngunit ngayong gabi, wala siyang balak na umatras. Kumalas naman si Jack sa mesa upang pumunta sa comfort room. Habang nag-aabang, lumingon si Cindy kay Clara na tila nag-aalala sa kanya. Clara, saan mo nakuha ang perang ito? Tanong ni Cindy, ang mga mata nitong puno ng pag-aalinlangan. Don't worry, Cindy. Sabi ko nga, may sapat akong ipon. Tugon ni Clara na may ngiti sa labi, ngunit may kaunting pagkabahala. Sa kalibre naman ng pagkain at pangangailangan sa bahay ni Ms. Ramirez, kaya wala akong problema. Ano ka ba? Lahat ng ito ay parang galing sa isang malaking allowance, sabi ni Cindy. Napapansin ang mga mamahaling alahas na nakasabit sa kanya. Seryoso ka ba? I swear, okay lang ako. Kailangan lang talagang magpanggap na mayaman, sagot ni Clara. Ngunit sa kanyang isipan, may nag-aalala. Alam niyang mali ang sinasabi niya. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, nagmadali si Clara upang sagutin ito. Si Ms. Ramirez ang nasa linya. Tinatanong siya kung papaano ang kanyang pag-aalaga sa mga gawain sa bahay. Pinilit ni Clara na magsalita ng may kumpiyansa. Ms. Ramirez, okay po. Ayos na ayos po ang lahat. Pero meron lang po akong emergency sa probinsya. Kailangan ko po ng 20K. No problem, sagot ni Ms. Ramirez. Sige po, wag na kayong mag-alala. Magagamit ko lang po ito para sa mga gastusin, sabi ni Clara.
Bagamat naiwan ang kanyang puso sa takot na baka mahuli siya. Clara, hindi kita pababayaan. Pagtiwala ka. Sagot ni Miss Ramirez na tila hindi nag-aalinlangan. Sige, ipapadala ko na lang sa iyong bank account ng 20,000 ha. Maraming salamat po, Miss Ramirez. Napakabait niyo po. Sagot ni Clara. Naramdaman ng pasasalamat at guilt na naghalo sa kanyang dibdib. Matapos ang tawag, napansin ni Cindy ang kanyang mukhang nababahala. Anong nangyari? Mukhang may pinagdaraanan ka. Sabi ni Cindy, pinipilit na makuha ang kanyang atensyon. Hindi masaya nga ako kasi nakapagpadala si Miss Ramirez ng 20,000 ngayon. Let's enjoy the night. Sagot ni Clara, ngunit hindi may kakailang pangambang nakatago sa kanyang boses. Siguraduhin mo lang na hindi malalaman ni Miss Ramirez itong pinagkagagawa mo Clara? Sabi ni Cindy na may pag-aalala. Nang bumalik si Jack, tila hindi ito nakahalata sa tensyon sa paligid. Umupo siya at nagtanong, anong pinag-uusapan niyo, ladies? Wala, nagkakwentuhan lang kami. Sabi ni Cindy na may casual na tono. Maganda ang pagkakataong ito para makilala natin ang isa't isa. Sabi ni Jack na nakangiti. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, ang mga ngiti at tawanan ay nagpatuloy. Ngunit sa likod ng ngiti ni Clara, nagkukubli ang takot na bumalik sa kanyang dating buhay. Maya-maya humugot siya ng malalim na hininga at nagpa siya. Kaya ko to. Hindi ako magpapatalo. Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang pag-aasam ng kanyang mga pangarap na unti-unting bumubuo sa kanyang isipan. Habang nag-uusap si Jack at Cindy, nahulog ang mga mata ni Clara kay Jack. Bawat ngiti nito at bawat sali ng kanyang tinig ay tila isang musika na bumabalot sa kanyang puso. Ang kagwapuhan ni Jack ay isang pangarap na kay-tagal na niyang pinapangarap. At ngayon, nandito siya, kasama siya sa isang mamahaling bar. Jack, would you like to try some food? Tanong ni Clara, sabay ng ngiti na umaasa na makukuha ang kanyang atensyon. Absolutely. What do you recommend? Sagot ni Jack, na tila tuwang-tuwa si Idea. Agad na umalis si Clara at tinawag ang waiter. Excuse me, pwede bang makuha ang menu? Please? Of course, ma'am. Here you go. Sabi ng waiter habang iniabot ang menu. Habang pinabrowse niya ang mga pagkain, nakaramdam siya ng excitement. We should get something fancy. Bulong niya kay Cindy. Something that will impress him. Why not go for the truffle pasta and the seafood platter? Those are the best sellers. Mungkahi ni Cindy na may ningning ng suporta sa kanyang mga mata. Perfect. And we need to order another wine. Sabi ni Clara. Can we have your 2 glasses of finest red wine, please? Sabi niya sa waiter nang bumalik ito. Coming right up, ma'am. Sagot naman ng waiter at tumalis upang kunin ang kanilang order. Looks like you really know how to treat a guest. Sabi ni Jack, tinokso siya ng ngiti. Of course, I believe in good food and good company. Sagot ni Clara, ang puso niya ay tuwang-tuwa. Ngumiti siya, nakikita ang pagkaakit ni Jack sa kanyang ngiti. Habang naghihintay sa kanilang order, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nalaman ni Clara na mahilig si Jack sa mga outdoor activities at madalas siyang umakyat ng bundok para mag-camping. Gusto ko ang mga adventure, sabi ni Jack. Walang ibang katulad ang pakiramdam ng paglalakbay sa kalikasan. Wow, sounds amazing. Hindi ako masyadong adventurous Sagot ni Clara na may halong pagkamangha. But I'd love to try someday. Let's plan a trip. I'd love to take you with me. Mungkahi ni Jack na may tiwala sa sarili. Napakabilis ng tibok ng puso ni Clara sa kagalakan at takot. Siguradong magiging masaya yun. Sagot niya sabay ngiti. Maya-maya, dumating ang waiter na may dalang mga platters ng pagkain at pati na rin wine. Here's your food and wine. Enjoy, sabi ng waiter habang inilalapag ang mga ito sa kanilang mesa. Cheers, sabi ni Jack. Itinaas ang kanyang baso. Nakisali si Clara at Cindy. Sabay-sabay nilang ininom ang kanilang wine. Wow, this is really good, sabi ni Clara nang magsimula silang kumain. Ang lasa ng truffle pasta ay tumatama sa kanyang panlasa at ang seafood platter ay puno ng sariwang lasa.
I could get used to this. Dagdag niya na napansin ang pagka-impress ni Jack. Glad you like it, sagot ni Jack. I can see why you choose this place. You have a good taste. Naramdaman ni Clara ang pamumula ng kanyang pisngi sa kanyang mga papuri. I just wanted to make tonight special. Habang nag-uusap at nagtatawanan, unti-unting nawala ang kanyang takot at pati na rin pangamba. Sa mga sandaling ito, siya ay hindi na lamang si Clara na isang simpleng katulong. Siya ay isang Clara, ang nagpapanggap na eleganteng babae na may pangarap. Habang sa harapan niya ay nakaupo si Jack, isang lalaki na may posibleng maging bahagi ng kanyang buhay. Clara, sabi ni Jack na tila may naisipahayag. There's something about you that different. Natigilan si Clara. Ang puso ay tumibok sa pagkasabi. I feel the same way. Sagot niya ng may determinasyon. It's like I'm finally living a dream. Let's make the most of it, shall we? Tanong ni Jack. Nakatingin ng seryoso sa kanyang mga mata. Definitely. Sagot ni Clara na may ngiti. Sabay hawak sa kanyang baso. Cheers! Sabay silang nag-angat ng baso. Ang mga ngiti nila ay nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng bar. Habang tumututok ang isip ni Clara sa mga pangarap na tila nagiging totoo, hindi niya namamalayan na ang mga inumin ay unti-unting nagpapabigat sa kanyang mga talukap. Habang lumalalim ang gabi, ang kanyang mga ngiti ay nagsisimulang maglaho ng mga pahit ng kalasingan. Jack, parang ang saya-saya natin, no? Sabi niya, ang mga salita ay medyo naglalambitin, ngunit puno ng tuwa. Masayang-masaya talaga ako, Clara. Tugon ni Jack na may nakangiting tingin. Laging may magandang dahilan para magsaya. Maya-maya, matapos ang ilang tawanan at kwentuhan, nagpasya na nga si Clara na mag-order pa ng wine. Isang round pa, waiter. Sigaw niya at muling nakatanggap ng mga ngiti mula sa kasama. Matapos ang ilang minuto, bumalik ang waiter na may dalang bagong bote ng alak. Habang nag-uusap at nagtatawanan, ang kalasingan ay mas lalong lumalala kay Clara. Parang lahat ng mga tao sa paligid ay may mga magandang ngiti at pati na rin kwento. At tila hindi niya maalis ang mga mata kay Jack. Ang pag-uusap nila ay tila tumatagal ng walang katapusan. Ngunit sa huli, natagpuan niya ang sarili na unti-unting nawawala sa kanyang kamalayan. Pagkatapos ng ilang oras, nagpa siya sa Cindy na magpaalam dahil sinusundo na siya ng kanyang boyfriend. Sige Clara, mag-ingat ka ha. Enjoy your night, sabi ni Cindy. Kasabay ang isang pabilog ng ngiti kay Jack. Salamat Cindy, mag-ingat ka ha, sagot ni Clara. Ngunit hindi niya alam kung paano magpapaalam ng maayos. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Jack na tila nagsimula ng magbago ang mga kulay ng ilaw sa paligid. Clara, gusto mo bang umalis na? Tanong ni Jack. Ang kanyang tinig ay tila nag-aalok ng bagong posibilidad. Posibilidad na may mangyari sa kanila ngayong gabi. Oo, masaya ako. Sumama ka sa mansyon ko, Jack. Sagot ni Clara na halatang wala na sa wisyo. Tara na. Dagdag pa niya sabay hatak sa kamay ni Jack. Ngunit pagdating nila sa loob ng mansyon, ang kanyang mga iniisip na mangyayari ay tila naging isang masalimuot na gulo. Jack, gusto ko sanang... Ngunit bago pa niya natapos ang kanyang pangungusap, bumagsak siya sa sopa at tuluyang nakatulog sa kalasingan. Samantala sa dilim ng mansyon, si Jack ay naglakad papalayo mula sa sopa, kung saan natutulog si Clara. Sa kanyang isip ay nagtagumpay siya sa kanyang plan, ang nakawi ng mga mamahaling gamit mula sa bahay. Dumaan siya sa mga silid ng mansyon, tahimik at maingat, hanggang sa makarating na nga siya sa kwarto ni Miss Ramirez. Abala siya sa pag-iimbak ng mga alahas at pera mula sa vault ni Miss Ramirez. Napakadali naman palang lokohin ng babaeng ito, bulong niya sa kanyang sarili, habang pinubuksan ang vault. Ang mga alahas ay kumikislap sa ilalim ng dim na ilaw, at ang puso niya ay pumipintig sa kasiyahan, habang mabilis niyang inililipat ang mga ito sa kanyang bag. Bingo! Jackpot yata ako ngayong gabi Nangising sabi ni Jack. Mabilis na nagtrabaho si Jack. Walang kaalam-alam si Clara na may nangyayari sa paligid. Ang tanging naiisip lamang ni Jack ay ang kayamanan na kasalukuyan niyang hawak. Matapos ang ilang minutong pag-iimbak, natapos na nga itong si Jack. Satisfied at puno ang isang bag.
Maingat niyang isinarado ang vault at naglakad pabalik sa kinaroroonan ni Clara. Tinignan niya ang dalaga na natutulog sa sofa. Sa kanyang pag-alis mula sa mansyon, nagbigay siya ng isang smirk. Sinasabi sa kanyang sarili, "Stupid Clara, hindi mo ba alam ang nangyari sa'yo?" Lumabas siya ng tahimik dala ang kanyang mga ninakaw. Silalip ng malawig na ilaw ng buwan. Kinabukasan, nang magising si Clara, ang liwanag ng araw at tila matalim na tumama sa kanyang mukha. Bulong niya, sabay sikil sa kanyang ulo, na naglalagablab sa sakit. Isang matinding pag-ungol ang umabot sa kanyang bibig, habang dahan-dahan niyang binubuksan ang mga mata. Ang kwarto ay tahimik at nag-iisa. "Jack?" Tawag niya, pero tanging ang kanyang boses ang bumalik sa kanya. Habang nag-iisip si Clara patungkol kay Jack, ang kanyang puso ay nag-uumapaw ng kilig sa tuwing naaalala ang kanyang ibig. "Siguro may nangyari sa amin?" Tanong niya sa sarili. Ang mga mata ay nagliliwanag sa posibilidad. Ngunit sa kabilang banda, napuno siya ng lungkot nang maisip na umalis na si Jack nang hindi man lamang nagpapaalam. Bakit niya ako iniwan? Sa isip niya, tila bumababa ang kanyang damdamin. Tumayo siya mula sa sofa, ngunit naguguluhan pa rin sa kung ano ang nangyari noong nakaraang gabi. Sa kanyang pagtingin sa paligid, wala namang kaingayan o gulo. Kaya't naisip niya na tila maayos pa rin ang lahat. Hindi niya agad napansin ang nawawalang mga bagay mula sa kwarto ni Miss Ramirez. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang silid, narinig niya ang tunog ng kanyang cellphone na nag-ring. Agad niya itong kinuha at nakita ang pangalan ni Cindy. "Ay Clara, kamusta ka? Ganun ka ba kasi kagabi kasama si Jack?" Tanong ni Cindy. Ang boses nito ay puno ng saya. Ngunit napansin ni Clara ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi naman masyado," sagot niya. Ang lungkot ay bumabalot sa kanyang boses. "Nakatulog kasi ako eh. Parang wala namang nangyari sa amin. Sobrang lasing ako." "Sayang naman. Akala ko naman ay may nangyari na sa inyo," sagot ni Cindy. Ngunit naisip niyang mas mabuting huwag na lamang panghinaan ng loob ang kaibigan. "Baka next time, iba? Dapat sana pero nagpakalasing kasi ako ng sobra. Sayang," sagot ni Clara. Sinisisi ang sarili. "Bakit ako naging ganito? Masyado akong na-excite. Pero okay lang yan, Clara. Marami pang pagkakataon." May naong sagot naman ni Cindy. "Basta ang importante ay nag-enjoy ka. Hanggang sa susunod na lang ha. Salamat, Cindy. Pumunta ka dito at hinintayin kita. I need your help again," sabi ni Clara. Kahit pa ang kanyang isip ay puno ng pag-aalala. Isinara niya ang tawag at itinago ang cellphone sa kanyang bulsa. Habang naglalakad siya pabalik sa sala, naisip niya ang mga alalahanin. Anong ginawa niya at anong nangyari sa mansyon. Agad na pinuntahan ni Cindy si Clara. Sabik na tumulong sa kanyang kaibigan. "Clara, anong kailangan mong gawin para mamayang gabi?" Tanong ni Cindy habang naglalakad sila papasok sa kwarto. "Siyempre, ayusan mo ulit ako. Tutulungan mo ulit akong mamili ng damit. I need to try once again," sagot ni Clara. Habang nag-aayos sila, nakaramdam si Clara ng pangangailangan na tignan ng accessory box ni Miss Ramirez. "Sandali lang ha, kukunin ko lang ang kwintas," sabi niya. Umaasa na makakatulong ito sa kanyang outfit. Ngunit nang buksan niya ang box, napag-alaman niyang wala na ang kwintas. What? Nasaan ang kwintas?" Bulong niya habang naguguluhan. Ang kanyang puso ay biglang bumilis at tila may masamang isipan. Naisip niya na hindi lang iyon ang nawala. Napagtanto niyang wala na rin ang suot niyang alahas ni Miss Ramirez. "Cindy, wala na ang mga alahas at ang suot kong kwintas," sigaw niya. Ang kaba ay tila umaabot na sa kanyang lalamunan. Baka magnanakaw si Jack. Siya yung kasama ko kagabi. Clara, calm down. Baka na-misplace mo lang." Nag-aalala si Cindy. Ngunit sa gitna ng kanyang mga salita, biglang tumunog ang cellphone ni Cindy. "Sorry Clara ha, kailangan ko nang sagutin ito. Alam mo naman si Nico, baka awayin pa ako," sabi ni Cindy. Naguguluhan ngunit hindi na nagputumpik-tumpik pa. "I'll be back. Huwag kang mag-alala." Naiwan si Clara sa sala, nag-iisa at nalulumbay. Pinipigilan ang pagluha ng kanyang mga mata. Habang inaayos ang kanyang salamin sa sarili, nag-isip siya patungkol sa lahat ng nangyari.
Walang iyang lalaki yun. Magnanakaw pala. Sigaw niya. Bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto at tumambad sa kanya ang galit na mukha ni Miss Ramirez. Nadatnan kasi siya nito na suot ang damit niya at lalo na nakabukas ang box na walang laman. Clara, bakit mo suot ang damit ko? Bakit wala nang laman ang box ko? Nasaan ang mga alahas ko? Sigaw ni Miss Ramirez. Ang mga mata nito ay puno ng gulat. Miss Ramirez, wala po akong masamang intensyon. Let me explain po, madam. Sagot ni Clara, nanginginig at takot. Paano mo nagawa to? Akala mo siguro 3 buwan ako sa Amerika, no? Pinagkatiwalaan kita. Tapos ito lang pala ang gagawin mo sa akin? Bulyaw ni Miss Ramirez. Sobrang galit ito na tila umuusok na ang ilong sa galit. I need to call a police. Ipapakulong kitang babae ka. Sigaw pa niya sabay hila sa buhok nito habang kinakaladkad siya nito. Sa ilang sandali, dumating ang mga pulis at kaagad na inaresto si Clara. Ang kanyang puso ay sumisiksik sa takot habang naglalakad siya papalayo kay Miss Ramirez. Nagalit na nag-utos na arestuhin siya. Hindi ko akalain na magagawa mo ito, Clara. Sigaw ni Miss Ramirez. Habang ang mga pulis naman ay nag-aayos ng mga papel. Sumisigaw si Clara. Hindi po, Miss Ramirez. Wala akong intensyon na magnakaw. Naging ambisyosa lang po ako. Aaminin ko po yon. Pero hindi po kita ninakawan. Ngunit walang nakinig sa kanya. Sandaling iyon, si Clara ay dinala sa presinto at sa kanyang pagdating, humahagulgol siya ng iyak. Bakit nangyari to? Tanong niya sa sarili. Ang mga luha ay bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Sobra akong nagsisisi sa mga nagawa akong pagkakamali. Pinagsisisihan ko na ang ambisyon ko. At ngayon, narito ako sa ganitong sitwasyon. Samantala sa mansyon, nagbalik si Cindy at nagulat sa sinabi ni Miss Ramirez. Miss Ramirez, si Clara po. Tanong niya. Nakakulong na siya, Cindy. Kinasuhan ko siya ng pagnanakaw. Sagot ni Miss Ramirez. Ang galit ay lumalabas sa kanyang boses. Wait, hindi siya magnanakaw. Nagawa lang naman niyang suotin ang mga gamit niyo at gamitin ang ilan yung gamit para magpanggap na mayaman para makahanap ng tunay na magmamahal. Wala siyang balak na magnakaw. Miss Ramirez, wala po. Paliwanag ni Cindy. Nagmamakaawa sa kanyang kaibigan. Nabiktima siya ng isang estranghero na si Jack. Siya ang pumasok sa mansyon at sinamantala ang kalasingan ni Clara kagabi. Napapuntong hininga si Miss Ramirez. Alam mo, kahit ano pa ang intensyon niya, sobrang mali pa rin ang ginawa ni Clara. Ambisyosa siya at sinira niya ang tiwala na ibinigay ko sa kanya. Akala ko pa naman ay maaasahan ko siya. Ngunit nagkamali ako sa pagkakakilala sa kanya. Si Cindy na puno ng pag-aalala ay nagmakaawa. Please, Miss Ramirez, huwag niyo pong ipakulong si Clara. May pamilya siyang sinusuportahan sa probinsya. Hindi siya masamang tao. Nakikiusap po ako. Pero dahil sa kabaitan ni Miss Ramirez at pag-unawa sa sitwasyon, nagpasa siyang urungin ang kaso. Okay, sige, ganito na lang. Iurong ko ang kaso laban kay Clara. Pero kailangan niyang tumulong sa paghanap kay Jack, ang tunay na suspect ng pagnanakaw. Agad namang nagpunta si Miss Ramirez at sinama niya si Cindy sa presinto upang makausap si Clara patungkol sa kanyang hinihinging kondisyon para sa kalayaan ni Clara. Clara, sambit naman ni Cindy. Parang awa niyo na po, Miss Ramirez. Alam po ni Cindy na hindi ko po magagawang magnakaw. Nagawa ko lang naman po yun dahil sa pangarap kong matagpo ng lalaking magmamahal rin po sa akin. Pero nagkamali po ako, kaya tumihingi po ako ng tawad. Patawad po sa inyo. Sige, palalayain kita kung tutulungan mo akong mahuli ang lalaking yon. Ngunit bago ang lahat, gusto ko lang malaman mo na hindi mo na kailangang magpanggap bilang mayaman para lang makahanap ng totoong nagmamahal sa'yo. Masyado kang nabulak sa paniniwala mo, sabi ni Miss Ramirez. Sobrang nagpapasalamat si Clara nang malaman ito. Alam ko po yun, Miss Ramirez, at sobrang nagsisisi po ako. Salamat po dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataong makapagsimula ulit. Hindi ko na po ulitin, nangako po ako. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ito, nagpasya si Miss Ramirez na hindi na muling tanggapin si Clara bilang katulong. Nabasag ang tiwala ko sa iyo, Clara.
Kailangan mong matutunan ang iyong leksyon. Nauunawaan ko po. Sobrang salamat po sa lahat. Ang importante po ay napatawad niyo po ako. Yun na ang mahalaga. Sagot ni Clara, kahit na ang sakit ng nararamdaman pa rin niya sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang araw, ay nahuli na nga itong si Jack at ito ay nakulong sa kasong pagnanakaw dahil sa sketch na ibinigay ni Clara. Sa kabila ng lahat, natutunan ni Clara na ang kanyang ambisyon ay hindi dapat lumalampas sa kanyang mga prinsipyo. Babalik ako sa simula at nakuha ko ang leksyong ito sa pinakamahirap na paraan. Sabi ng isip ni Clara. Pagkatapos ng ilang araw na pagka-aresto, itinawag ni Clara si Mrs. Ramirez sa kanyang pagpasok sa opisina. Dama niya ang pangamba at pag-asa. Si Miss Ramirez, sabi niya, salamat sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Nais ko sanang humingi ng tawad sa mga nagawa kong pagkakamali sa inyo. Clara, sagot ni Miss Ramirez. Ang boss nito ay kalmado na. Naiintindihan ko na ang lahat ng nangyari ay isang leksyon para sa iyo. Sa kabila ng mga pagkakamali, nakikita ko ang iyong determinasyon na baguhin ang iyong buhay. Ibinigay ni Miss Ramirez kay Clara ang isang sobre. Ito ang iyong bayad sa ilang taon mong pagsisilbi bilang katulong ko. Nais kong makapag-umpisang muli. Gamitin mo ito sa tamang paraan. Nang buksan ni Clara ang sobre, nagulat siya nang makita ang isang malaking halaga ng pera. Miss Ramirez, hindi ko po kayang tanggapin to. Nag-aalalang wikan. Pero bakit hindi? Alam kong nagtrabaho ka ng mabuti at kahit gaano pa man ang mga pagkakamali mo, pero ang pagkakataon para makabawi, ito na ang iyong pagkakataon na muling makapagsalita, sabi ni Miss Ramirez. Umiyak si Clara sa labis na pasasalamat. Salamat po, Miss Ramirez. Ipinagpapasalamat ko ito at sisiguraduhin kong hindi na ito ang masayang pagkakataong ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay nagpasaya si Clara na umiwas sa kanilang probinsya upang makasama ang kanilang pamilya. Sa tulong ng kanyang natanggap na bayad, nagtatag siya ng maliit na nervyos na nagbebenta sa mga kakanin at iba pang mga lokal na produkto. Habang ang kanyang negosyo naman ay unti-unting umuusad, natutunan ni Clara ang kahalagahan ng sipag at pati na rin tiyaga. Tito, natutunan ko ang tunay na halaga ng buhay at sapat sa akin ang pagmamahal ng aking pamilya. Wika niya sa sarili. Minsan ay may mga bisita na bumibili sa kanyang tindahan at napapansin ang mga kaibahan sa kanyang aura. Ang saya-saya mo, Clara. Anong sikreto mo? Tanong ng kanyang kaibigan. Walang sikreto. Ang mahalaga ay natutunan kong maging totoo sa sarili ko at sa mga tao sa paligid ko. Sagot niya na may ngiti. Dahil sa kanyang mga pagsisikap at determinasyon, ang kanyang maliit na negosyo ay lumago. Si Clara ay naging inspirasyon sa mga kababaihan sa kanyang barangay na naghahangad ring makapagsimula ng sarili nilang negosyo. Habang naglalakas siya sa pamilihan, narinig niya ang mga bata na naglalaro sa labas at ang mga tao ay masaya sa kanilang paligid. Nagsimula akong magbago at nagbago rin ang aking kapalaran. Naisip niya. Sa kanyang puso, alam ni Clara na sa kabila ng mga pagsubok at pagkakamali, ang kanyang kwento ay hindi natapos. Ito ay isang bagong simula, puno ng pag-asa at pangarap para sa mas magandang kinabukasan.